Gabing madilim, katahimikan ang bumabalot sa isang maliit na baryo sa paanan ng bundok. Wala kang maririnig kundi ang ugong ng hangin at ang tila mahinang huni ng mga kuliglig. Pero sa likod ng katahimikan, may mabigat na presensyang dumadaloy sa paligid, isang aninong matagal nang kinatatakutan ng mga taga roon. Isang nilalang na matagal nang nananalasa, kumikitil ng buhay, at nag-iwan ng takot sa bawat tahanan. Sa baryong ito, hindi basta kwento ang mga aswang, sila ay bahagi ng kasaysayan, bahagi ng gabi, at bahagi ng takot na hindi pa rin nawawala. Ang kwentong ito ay hindi kathang-isip. Isa itong salaysay mula sa isang matandang nakasaksi ng hindi malilimutan at nakapangingilabot na pangyayari, ang pagsanib puwersa ng isang albularyo at isang mangkukulam para labanan ang isang malakas at mapanlinlang na aswang. Hindi ito basta labanan ng mabuti at masama. Ito'y kwento ng sakripisyo, ng paniniwala, at ng kakaibang ugnayan ng dalawang nilalang na magkaiba ang pinanggalingan, pero iisang layunin, iligtas ang baryo sa isang mas matinding kadiliman. Si Aling Rosing ang albularyo. Kilala siya sa buong bayan bilang tagapagpagaling ng may sakit, tagatanggal ng kulam, at tagabantay ng mga lihim ng kalikasan. Sa kanyang edad na 70, marami na siyang napagdaanan, mula sa simpleng lagnat hanggang sa mga kagilagilalas na sakit na hindi maipaliwanag ng siyensya. Tahimik lang siyang babae, laging nakasuot ng puting duster, may bitbit na maliit na sako ng mga halamang gamot at langis. Sa kanyang mga mata, makikita ang lalim ng karanasan, mga alaala ng panahong siya'y minsang nakipagbuno sa mga nilalang ng dilim. Samantala, sa kabilang dulo ng baryo, tahimik ring namumuhay sila kay Berto. Isa siyang mangkukulam, isa sa mga pinakaiwasan at kinatatakutang nilalang sa mga alamat. Pero sila kay Berto ay kakaiba. Hindi siya nambibiktima. Hindi siya nagpapahirap ng buhay. Sa halip, siya'y namumuhay sa tabi ng kagubatan, malayo sa mga tao, at ginugugol ang panahon sa pag-aaral ng sinaunang dasal, lihim na orasyon, at mga ritual na galing pa sa panahong nakalimutan na ng karamihan. Wala siyang pamilya, wala ring kaibigan, ngunit batid ng ilan na may taglay siyang kapangyarihang hindi dapat maliitin. Isang araw, may bata na nawawala. Si Elmo, 7 taong gulang, masayahin, laging naglalaro sa gilid ng ilog. Kinagabihan, hindi na siya nakauwi. Nagkagulo ang buong baryo, nagsindi ng sulo, nagsaliksik sa kabubatan. Ngunit walang bakas. Wala ring tunog. Parang bula na lang siyang nawala. Kinabukasan, natagpuan ang kanyang tsinelas, punit, may bahid ng dugo, at may kakaibang amoy na tila kinakalawang na bakal. Doon nagsimulang muling bumalik ang mga bulong, ang aswang ay muling nagbalik. Hindi ito unang beses. Noong dekada 70, may kaparehong pangyayari. Pero pagkatapos ng ilang buwan, bigla na lang natigil. Ang sabi ng matatanda, may nagalay raw ng buhay para mapatigil ang mga aswang. Pero ngayong muli itong bumalik, natatakot ang lahat na baka mas malakas na ito, mas mapanganib at mas mapanira. Dahil dito, napilitan si Kapitan Tonyo na humingi ng tulong kay Aling Rosing. Ikaw lang ang pag-asa namin, ang sabi niya. Ngunit sa pagkakataong ito, tila nagdadalawang isip ang matanda. Hindi ko kaya nang mag-isa, bulong ni Aling Rosing habang pinagmamasdan ang ulap sa gabi. Ang kalabang ito hindi basta aswang. Mas malalim. Mas matanda. Mas marumi. Sa unang pagkakataon, binanggit ni Aling Rosing ang pangalan nila kay Berto. Lahat ay napatigil. Bakit siya? Tanong ng marami. Isa siyang mangkukulam. Ngunit alam ni Aling Rosing na ang ganitong uri ng dilim ay hindi kayang labanan ng liwanag lamang. Kailangan niya ng tulong mula sa kabilang panig, ang panig ng itim, ng misteryo, ng kulam. At sila kay Berto lang ang may ganitong lakas. Nagtagpo ang dalawang matanda sa gitna ng gubat. Walang imikan. Walang pagngiti. Ngunit parehong may pagkaunawa.
Sa ilalim ng buwan, sabay silang lumuhod, sabay silang nanalangin, isa sa liwanag, isa sa dilim. Ngunit isa ang kanilang pakay, tukuyin, harapin, at tapusin ang aswang na nagpapahirap sa kanilang baryo. Habang tumatagal, mas maraming kakaibang nangyayari. Mga hayop na putol ang ulo, mga alagang manok na tila hinigop ang dugo, mga batang umiiyak sa panaginip at nagsasabing may babaeng may mahabang dila sa bubong ng kanilang bahay. Si Aling Rosing at Lakay Berto ay nagsimulang mag-ikot sa gabi, naglalagay ng mga anting-anting, langis, at mga palaspas sa bawat sulok ng baryo. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, isang gabi bigla na lang silang nawalan ng komunikasyon, isang hudyat na nagsimula na ang laban. Sa gitna ng katahimikan, isang matinis na sigaw ang yumanig sa buong baryo. Sinundan ito ng malalakas na hampas, mga yapak na tila mabigat, at huni ng isang nilalang na hindi mo maipapaliwanag, parang hayop, parang tao, pero may kung anong demonyong bumabalot sa kanyang tinig. Mula sa dilim, lumitaw ang hugis ng isang nilalang, hindi basta aswang. Isa siyang matandang babae, mahaba ang buhok, nanlilisik ang mata, at may mahahabang kuko na tila kutsilyong kayang bumasag ng buto. Tumambad siya sa harap ni Aling Rosing at Lakay Berto, habang ang buong baryo'y nakatingin mula sa kanilang mga tahanan, nanginginig sa takot at walang magawa. Dito nagsimula ang ritual, isang sinaunang dasal na pinaghalo ng dasal ng albularyo at orasyon ng mangkukulam. Dito rin nila nalaman ang katotohanan, ang aswang ay hindi basta nilalang ng dilim. Isa pala itong dating albularyo na nagtaksil sa liwanag at lumubog sa kadiliman para sa walang hanggang lakas. Ngunit habang isinasagawa ang ritual, may kakaibang nangyari. Biglang nagdilim ang paligid. Nawalan ng lakas si Aling Rosing. Nahulog ang kanyang baston. Si Lakay Berto, na noon ay hindi pa kailanman natitinag, ay napaurong. Ang aswang ay ngumisi. Hindi niyo ako kayang talunin, anya. Ako ang umpisa ng lahat. At dito natigil ang lahat. Isang sigaw. Isang ilaw. Isang pagsabog ng lakas na hindi maipaliwanag. At pagkatapos ay katahimikan. Ano ang nangyari kina Aling Rosing at Lakay Berto? Nabuhay ba sila? Napatay ba ang aswang? O baka naman may mas malaki pang nilalang sa likod ng lahat ng ito? Abangan ang kasunod na bahagi ng nakakakilabot na kwento ng batang, sanib puwersa ng albularyo at mangkukulam kontra aswang. Kwentong Aswang. Tunay na kwento. Sa mga sumunod na araw matapos ang kagila-gilalas na pagkikita ni na Aling Rosing, Lakay Berto, at ng aswang, tila huminto ang oras sa baryo. Ang mga tao'y bihira nang lumabas ng bahay, lalo na pagsapit ng gabi. Ang mga batay hindi na naglalaro sa labas, at ang mga matatanday palaging may dasal sa labi, habang mahigpit na hawak ang kanilang rosaryo o anting-anting. Kahit ang hangin ay tila may dalang mabigat na mensahe, isang babala na ang nilalang ng dilim ay hindi pa tapos, at ang tunay nitong plano ay hindi pa lubos na nabubunyag. Isang gabi, muling nawala ang isa pang bata, si Marites, 8 taong gulang. Sa pagkakabigla ng lahat, hindi na ito sinundan ng kaguluhan. Wala nang sumigaw. Wala nang naghanap. Parang tinanggap na ng mga tao na may kinukuha at wala silang magagawa. Si Kapitan Tonyo ay halos hindi na lumalabas ng munisipyo. Tahimik lang siya roon, laging nakatitig sa lumang mapa ng baryo na may pulang mga marka kung saan huling nakita ang mga nawawalang bata. Pabigat ng pabigat ang kanyang pakiramdam, at sa likod ng kanyang isipan, may gumugulo, ano bang klaseng aswang ang kanilang kalaban. Samantala, sa isang lihim na bahagi ng kagubatan, nagising si Aling Rosing na tila bangungot ang dinanas. Nabigla siya nang makita ang sarili sa loob ng isang bilog na guhit sa lupa, isang pangprotektang bilog na gawa ni Lakay Berto gamit ang itim na asin, dahon ng nyog at pulang alikabok. Huwag kang gagalaw, mahina ngunit matatag na boses ni Berto. Hindi pa tayo ligtas.
Ilang sandali pa, biglang naalala ni Aling Rosing ang huling nakita, ang ngisi ng aswang, ang pagkahulog ng kanyang baston, at ang matinding enerhiya na bumalot sa paligid. Ngunit wala na ito ngayon. Tahimik na ang gubat, ngunit hindi normal ang katahimikang iyon. Parang may matang nagmamasid, parang may nakatagong kamay na nakahanda ng dumakma. Nasaan siya? Tanong ni Rosing. Tumango lang si Berto. Hindi siya umaalis. Nandito lang siya naghihintay ng tamang oras. Sa kabila ng pagkabigla at pagod, nagpasya si Aling Rosing na magpahinga, ngunit sa kanyang pagtulog, sunod-sunod ang mga kakaibang panaginip. Isa rito ay ang imahe ng isang batang umiiyak sa loob ng isang kuweba, habang nililisan ng kanyang kaluluwa ang katawan niya. Isa pa ay ang imahe ng isang matandang babae na may 5 mata, nakalutang sa ere habang pumapalibot sa kanya ang mga itim na ibon. Hindi niya ito maintindihan agad, pero alam niyang may koneksyon ito sa aswang, at sa dahilan kung bakit tila hindi basta hayop ang kanilang kalaban. Kinabukasan, inilibot nila ang kagubatan. Dala ang mga pamprotektang gamit ni Berto, isang itim na pamalo mula sa punong balete, ilang bote ng langis na pinagsamang galing sa mangkukulam at albularyo, at mga butong may ukit ng sinaunang panalangin. Dala rin ni Rosing ang kanyang dasal, ang kanyang lakas ng loob, at ang kaalamang nalalaman lamang ng mga albularyong sinanay sa lihim na landas. Habang sila'y naglalakad, may mga kakaibang palatandaang bumungad sa kanila. May punong kahoy na tila kinain ng apoy, ngunit walang bakas ng apoy sa paligid. May mga patay na hayop, ngunit wala ni isang sugat sa katawan, parang hinigop ang kanilang buhay. At may mga lumang anting-anting na tila nabasag ng isang hindi nakikitang puwersa. Pinipigilan tayo, sambit nila kay Berto. Ayaw niyang mahanap natin ang kanyang pugad. Ngunit kahit paano, sa gitna ng takot, may kakaibang aliw silang naramdaman sa isa't isa. Hindi man sila magkauri, pareho silang tagapangalaga ng buhay, ng balanse, ng lihim na kalikasan ng mundo. Noong una kitang nakita, galit ako sa iyo, amin ni Rosing habang nagpapahinga. Ako rin, sagot ni Berto, akala ko sasabihin mong ako ang sanhi ng lahat ng ito. Sa gitna ng pag-uusap, may bigla silang narinig, isang malalim na tinig na tila bumubulong mula sa ilalim ng lupa. Hindi nila ito maintindihan, pero nararamdaman nila ang panginginig ng lupa sa bawat katagang binibigkas nito. Isa itong tawag, ani Rosing. Tawag para sa sakripisyo. Napatingin sila kay Berto sa paligid. May ginagawang ritual ang aswang. Hindi lang ito tungkol sa pagkain. May pinaghahandaan siya. Baka hindi lang ang baryo ang target niya, baka buong paligid, buong bundok, buong kalikasan. Habang lumalalim ang gabi, tumindi ang kanilang pakiramdam ng panganib. Muli silang nagtungo sa isang matandang kuweba, isang lugar na tanging si Berto lang ang nakakaalam. Dito niya inilalagay ang kanyang mga gamit, mga lumang aklat ng kulam, at ang itim na bato na ginagamit niya sa pagtunton ng enerhiya ng mga nilalang. Sa gabing iyon, ang bato ay nagniningas sa pula. Malapit na siya, sabi ni Berto. At may dala siyang bagong mukha. Napatigil si Rosing. Mukha. Ulit niya. Tumango si Berto. Hindi siya nag-iisa. May sinasaniban siya, isang tao sa baryo. Isang pamilyar. Isang pinagkakatiwalaan. Dito nagsimulang mas lalo pang mabuo ang misteryo. Kung ang aswang ay kayang sumanib sa katawan ng isang tao, sino ang kanyang kasangkapan ngayon? Si Kapitan Tonyo ba na biglang naging tahimik? Si Padre Elmo na hindi na nangangaral ng gabi? O baka si Aling Lita, ang matandang nagtitinda ng kandila, na laging may bulong sa gabi at laging may itim na pusa sa tabi? Hindi na nila alam kung sino ang kakampi at sino ang kalaban. At habang patuloy ang kanilang pag-imbestiga, lalo ring dumarami ang mga taong nagkakasakit, mga sakit na hindi matukoy, hindi maipaliwanag, at tila unti-unting hinihigop ang sigla ng katawan. Isa-isang nilalapitan ni Rosing ang mga may sakit,
Ngunit kahit ang kanyang dasal ay tila hindi na tumatalab. Hindi sila basta may sakit, anya. Parang kinukubkob ng kadiliman ang loob nila. Habang lumalalim ang gabi, napagpasyahan nilang bumalik sa baryo para imbestigahan ang mga posibleng pinaghihinalaan. Pero bago pa sila makabalik, nakasalubong nila ang isang bata, hubot-hubad, may sugat sa katawan, at nanlilisik ang mga mata. Tama na, bulong ng bata. Wala na kayong magagawa. Papalitan namin ang liwanag ng dilim. Tumakbo ang bata sa gubat, at sa bawat hakbang nito, tila nabubuhay ang mga damo, nagkakakulubot ang mga puno, at ang paligid ay nagiging mas malamig. Hindi na ito ordinaryong kalaban. Ang aswang ay nakahanap na ng bagong katawan, mas bata, mas maliksi, at mas madaling itago. Sa likod ng lahat ng ito, nararamdaman na ni Rosing at Berto ang paglapit ng sukdulan. Pero hindi pa nila alam kung paano ito haharapin. Kulang pa ang kanilang alam. Kulang pa ang kanilang lakas. At ang oras ay unti-unting nauubos. Sa gitna ng dilim, may biglang lumabas na liwanag mula sa mata ng bato ni Berto. Isang imahe ang bumungad, isang matandang larawan ng isang babae, suot ang lumang kasuotan ng mga babaylan, may hawak na tungkod na may ulo ng ibon. Siya ang susi, sambit ni Berto. Siya ang huling babaylan pero matagal na siyang patay. Napatingin si Rosing. Hindi siya patay, sagot niya. Baka siya ang aswang. At sa sandaling iyon, dumilim muli ang paligid. Mula sa kawalan, may boses na umalingaw-ngaw sa buong kagubatan. Hindi niyo na ako mapipigilan. Ako ang ugat ng takot. Ako ang ina ng dilim. Isang malakas na hangin ang bumalot sa kanila. Naglaho ang imahe sa bato. Nawala ng ilaw ang paligid. At sa isang iglap, naramdaman nilang hindi na sila nag-iisa. Abangan sa susunod na bahagi kung paano haharapin ni na Aling Rosing at Lakay Berto ang tunay na pinagmumulan ng kasamaan. Isa itong laban ng sinaunang kapangyarihan, ng liwanag at dilim, at ng katotohanang matagal nang nililihim ng lupa, ng hangin, at ng mga anino. Kwentong Aswang. Tunay na kwento. Nagpatuloy ang gabi na tila walang bukas. Sa gitna ng makapal na dilim, magkasamang naglakad sina Aling Rosing at Lakay Berto pabalik sa baryo. Tahimik ang paligid, pero sa bawat hakbang nila, may nararamdamang paggalaw sa mga anino. Hindi na nila alam kung aswang ba ito o ang mismong kagubatan ay gising na rin sa kasamaan. Habang lumalapit sila sa hangganan ng baryo, napansin nilang may kakaiba na sa paligid, ang mga punong dati luntian ay naging kulay abo, at ang mga alitaptap na palaging gabay sa kanila ay biglang naglaho. Pagdating nila sa baryo, sinalubong sila ng katahimikan na mas malala pa kaysa dati. Wala nang tumatahol na aso. Wala na ring ilaw sa mga bahay. Tila isa ng patay na lugar ang dating masiglang pamayanan. Sa gitna ng plaza, naroon si Kapitan Tonyo, nakaupo sa bangkito, walang imik, hawak ang lumang baril ng kanyang ama. Huli na ba ang lahat? Tanong niya nang makita sina Rosing. Ngunit bago pa makasagot ang dalawa, biglang nagliyab ang gaserang nakasabit sa puno ng plaza. Hindi ito normal na apoy. Ito ay bughaw, at sa loob ng liwanag ay tila may hugis ng isang mata na nakamasid sa kanila. Muling nagkatinginan sina Berto at Rosing. Hindi ito ordinaryong aswang. May mas malalim pa. May mas lumang nilalang na nasa likod ng lahat. Kailangan nating alamin kung sino ang sinaniban, bulong ni Rosing. Bago pa siya tuluyang maging ganap na daluyan ng kadiliman. Habang si Rosing at Berto ay nag-isip ng susunod na hakbang, sa kabilang bahagi ng baryo ay may batang lalaki na tahimik na nagmamasid mula sa bintana. Si Nico, 11 taong gulang, ay anak ni Aling Lita. Mula pa noong isang linggo, naririnig na niya ang kanyang ina na may binubulong tuwing hating gabi habang nakaharap sa altar na punong-puno ng itim na kandila at tuyong dahon. Hindi niya maintindihan ang mga salita,
pero ang malamig na hangin sa paligid tuwing ginagawa ito ay nagpapakilabot sa kanya. Isang beses, nakita niyang parang may aninong pumapasok sa katawan ng kanyang ina. At mula noon, hindi na siya ang dating mapag-arugang ina. Laging tulala. Laging malamig ang titig. Laging nakatingin sa kanya na parang hindi na siya anak, kundi isang bagay na kailangang bantayan o baka isakripisyo. Hindi na makatiis si Nico. Kinabukasan, pumunta siya kay Aling Rosing, dala ang isang papel kung saan isinulat niya ang mga napapansin niya. Hindi ko na siya kilala, nanginginig niyang sabi. Minsan po, natutulog akong may hawak siyang kutsilyo sa paanan ko. Nagkatinginan sina Rosing at Berto. Kailangan na nating imbestigahan si Aling Lita. Pero kailangan nating maging maingat, sabi ni Berto. Kung siya nga ang sinasaniban, maaaring may koneksyon siya sa sentro ng ritual. Samantala, sa simbahan, si Padre Elmo ay palihim na gumagawa ng pananaliksik gamit ang mga lumang kasulatan. Isa siya sa ilang nakakaalam ng kasaysayan ng baryo, at sa kanyang mga binuklat na lumang aklat, isang pangalan ang paulit-ulit na lumilitaw, Imbulon. Isang sinaunang nilalang ng kadiliman na sinasabing may kapangyarihang magpasanib ng sarili sa mga tao, hayop o halaman. Ayon sa alamat, minsan itong pinigil ng isang babaylan sa pamamagitan ng pagsakripisyo ng sariling kaluluwa, ngunit sinumpa nitong babalik ito sa panahong nakakalimot na ang mga tao sa sinaunang dasal at paniniwala. Ngayong panahon na iyon, ang panahong ilan na lang ang naniniwala, ilan na lang ang marunong gumamit ng mga lumang salita ng liwanag. Kung si Aling Lita ang kasangkapan, baka siya ang tulay para makabalik si Imbulon, bulong ni Padre Elmo sa sarili, habang isinusulat ang natuklasan. Ngunit hindi niya alam, habang sinusulat niya ito, isang aninong may hugis babae ang dahan-dahang lumalapit sa likuran niya. Sa kabilang dako naman, si Kapitan Tonyo ay nagsimulang magduda sa isa pa, kay Mang Efren, ang matandang mangingisda na biglang yumaman. May mga bulong-bulungan na nakikitang may bitbit itong kahon tuwing gabi at naglalakad papunta sa ilog. Isang beses, sinundan siya ng 2 binatilyo, pero hindi na nakabalik ang isa sa kanila. Ang nakabalik naman ay tulala na lang at hindi na nagsasalita. Tila lumalawak ang saklaw ng kasamaan. Hindi lang ito isang aswang. Hindi lang ito isang tao. Isa itong sistema ng pangingibabaw ng dilim sa liwanag. Isang ugnayan ng mga taong kusang pinili ang dilim kapalit ng kapangyarihan, yaman, at immortalidad. At ang mga tulad ni Rosing at Berto ay ilan na lang, mga huling tagapagtanggol ng balanse. Bumalik si Rosing at Berto kina Nico at nagplano ng paglusob sa bahay ni Aling Lita. Gabi nang isinagawa nila ito. Dahan-dahan silang pumasok, gamit ang langis na may bendisyon at dahon ng banaba. Ngunit pagkapasok nila, hindi si Aling Lita ang kanilang nadatnan. Kundi isang katawan na kalupaypay, walang malay, ngunit buhay. Sinaniban na siya. Lumipat na, sabi ni Berto. Lumabas sila ng bahay ng may kaba. Ibig sabihin, ang sinasaniban ay naroon pa rin sa baryo, ngunit hindi na nila alam kung sino. Sa bawat tao na makakasalubong nila, hindi nila alam kung kaibigan o kaaway. Hindi nila alam kung sino ang tunay na tao at sino na lang ang sisidlan ng kadiliman. Sa oras ding iyon, isang matandang babae na tila wala sa sarili ang tumawid sa gitna ng kalsada, hawak ang isang manika na may dugong tumutulo. Ang manika ay may sulat, ang susunod ay ang pinakamatibay. Muling nagkatinginan sina Rosing at Berto. Sino ang tinutukoy nito? Sa simbahan, natagpuan si Padre Elmo na nakahandusay. Buhay pa, ngunit mahina. Hindi ko na siya kayang labanan, anya. Kailangan niyong hanapin ang huling babaylan, siya lang ang may kakayahang isara ang pinto sa pagitan ng mga mundo. Ang problema, walang may alam kung sino o nasaan ang huling babaylan. Ayon sa alamat, siya ay ipapanganak sa loob ng isang dugo ng parehong albularyo at mangkukulam.
Ako yun, mahina pero malinaw na tinig ni Rosing. Ako ang anak ng isa sa liwanag at isa sa dilim. Ako ang babaylan na nakalimot sa kanyang tawag. Napaupo si Berto. Kaya pala hindi ka tinatalaban ng sumpa. Kaya pala ikaw ang hinahanap niya. Hindi para patayin kundi para gamitin. At sa sandaling iyon, dumilim muli ang langit, at isang malalim na tinig ang umalingaw-ngaw sa buong baryo. Bumalik ka sa akin tagapagmana ng apoy at ulap. Nag-umpisang maglaglagan ang mga ilaw. Umugong ang lupa. At mula sa mga anino, may mga nilalang na lumabas, hindi hayop, hindi tao, kundi halo ng lahat. Isa lang ang malinaw, ang tunay na laban ay magsisimula pa lang. At dito, mananatiling hawak sa tanong ang lahat, kaya pa ba nilang iligtas ang baryo, o sila na rin ay magiging bahagi ng dilim? Abangan sa susunod na bahagi. Umalingaw pa rin sa buong baryo ang tinig ng nilalang mula sa dilim. Sa bawat salitang binibitawan nito, tila may nanginginig sa puso ng bawat tao, parang tinatawag silang bumalik sa isang bagay na hindi nila lubos na maintindihan pero parang likas nilang alam. Sa gitna ng kaguluhan, si Aling Rosing ay nakatayo sa gitna ng plaza, hawak ang isang maliit na supot na puno ng mga pinatuyong dahon at ugat. Sa kanyang mga mata, naroon ang kaba, pero higit doon ay ang determinasyon. Ngayon, malinaw na sa kanya kung sino siya, at kung bakit siya hindi kailanman naging ganap na albularyo, o ganap na mangkukulam. Siya ang tagapamagitan. Siya ang anak ng liwanag at dilim. Samantala, sila kay Berto ay nakapwesto na sa itaas ng kampanaryo ng simbahan. Mula roon, kita niya ang bawat sulok ng baryo. Hawak niya ang isang antigong pana na may mga palaso na pinahira ng langis na may pinaghalong dasal ng babaylan at orasyon ng mangkukulam. Kakaibang armas iyon, isa lang sa mga naiwan ng kanyang ama, na minsang lumaban din sa mga nilalang ng dilim. Kung gagalaw sila, dito ko sila uunahan, bulong niya sa sarili, habang pinagmamasdan ang mga gumagalaw sa kadiliman. Sa gitna ng paghahanda, biglang lumapit si Nico kay Rosing. Tita, nakita ko siya. Yung nilalang. Hindi ko alam kung paano pero parang nakapasok siya sa panaginip ko, nanginginig niyang sambit. Saan mo siya nakita? Tanong ni Rosing. Sa ilalim ng lumang balon. Doon siya nakatago, doon siya nagpapalakas. Napasinghap si Rosing. Ang lumang balon ay matagal nang pinaniniwalaang pinamamahaya ng masamang espiritu, pero walang nangahas sumilip o lumapit doon. Ngayon, malinaw na hindi basta espiritu ang naroon. Si Imbulon mismo ang nasa ilalim. Agad nilang tinawag si Padre Elmo, kahit mahina pa rin ang katawan. Kailangan nating iselyo ang balon bago siya tuluyang makalabas, sabi ni Rosing. Pero paano? Tanong ni Berto mula sa kampanaryo. Ang selyo ay hindi gawa lang ng dasal o sangkap. Kailangang gisingin ang sinaunang dasal ng pagkakaisa ng albularyo at mangkukulam. Tahimik ang lahat. At kailangang may kusang mag-alay ng sarili, dagdag ni Padre Elmo. Sa kabila ng takot, si Rosing ay lumakad papunta sa simbahan. Sa harap ng altar, binuksan niya ang isang lumang balutan na iniwan sa kanya ng kanyang ina bago ito namatay. Naroon ang isang sinaunang piraso ng tela, sulat sa sinaunang baybayin, at ilang sangkap ng ritual. Hindi niya ito naintindihan noon, pero ngayong gising na ang kanyang dugo, naiintindihan na niya ang ibig sabihin, ikaw ang susing magbubukas at magsasara ng daan. Sa iyong salita, lilipas ang dilim o muling lalaganap. Habang ang grupo ay naghahanda para sa pagbaba sa balon, may isa pang lihim na gumagalaw sa dilim. Si Mang Efren, ang matandang mangingisda, ay nakatayo sa gilid ng ilog, nakatingin sa tubig na tila may kausap. Nagiging mahirap na ang laban, anya. Hindi na natin sila kayang lokohin. Mula sa anino, lumitaw ang isang babae, si Aling Lita. Ngunit ang anyo nito'y baluktot na, ang mga matay pula, at ang balat ay tila balat ng ahas. Huwag kang bibitaw, Efren.
Sa oras na mabuksan ang daan, lahat ng sumunod sa dilim ay magiging makapangyarihan higit pa sa inaasahan mo. Paano si Rosing? Tanong ni Efren. Siya ang selyo. At kapag nakuha natin siya, tayo na ang magiging bagong tagapaghari ng lupaing ito. Balik sa baryo, muling nagtipon ang mga natitirang matatanda at kabataan. Si Rosing, si Berto, si Padre Elmo, at maging si Nico ay bahagi na ngayon ng huling depensa. Sa pagsapit ng hating gabi, pinuntahan nila ang lumang balon. Sa paligid nito, may mga ugat na parang buhay, gumagapang, humihinga. Nang tinutok ni Berto ang kanyang ilawan, bumakat ang hugis ng isang mukha sa gilid ng balon. Narito na siya, bulong ni Rosing. Inumpisahan nila ang ritual. Si Padre Elmo ay nagdasal, si Berto ay binabantayan ang paligid, at si Rosing ay sinimulan ang pag-awit ng sinaunang dasal, isang melodya na tila nagmumula sa kailaliman ng kaluluwa. Ngunit habang lumalakas ang kanyang tinig, mas lalong lumalakas ang panginginig ng lupa. Mula sa balon, umalingaw-ngaw ang tinig ni Imbulon, hindi ka na makakatakas sa tadhana mo. Ikaw ay akin. Ikaw ay nilikha hindi para magsara ng daan, kundi para maging tulay ko. Biglang may sumalakay mula sa anino, mga nilalang na may pakpak ng paniki, ngipin ng baboy damo, at mga matang pulang-pula. Ang mga kabataan na nagbabantay sa paligid ay nagtakbuhan. Si Berto ay pinana ang isa sa mga nilalang, at ito'y sumabog sa apoy. Ngunit marami pa ang sumunod. Si Nico ay hinila ni Aling Lita mula sa likod. Tara na, bata. Huwag ka nang makialam. Ngunit bago pa siya mahila, itinapon ni Nico ang isang pulseras na ibinigay sa kanya ni Rosing, gawa sa dahon ng sambong at mutya ng saging. Nang sumayad dito sa balat ni Aling Lita, nagsimulang matunaw ang kanyang anyo, at sa isang sigaw ng galit, nawala siya sa ulap ng usok. Muling nakatuon si Rosing sa balon. Ngunit naramdaman niya na hindi sapat ang kanyang dasal. Parang may kulang. Kailangan ko ng kapangyarihan ng isa pang sanga ng dugo, bulong niya. Ang mangkukulam. At doon siya tumingin kay Berto. Hindi ako mangkukulam, Rosing, sigaw nito. Pero may dugo ka niya, sagot ni Rosing. Ikaw ang susi. Ako ang awit. Ikaw ang sigla. Pagsamahin natin. Naghawak sila ng kamay at sabay nilang inawit ang huling bahagi ng dasal. Sa isang iglap, ang paligid ay napuno ng liwanag. Ngunit bago pa matapos ang dasal, lumitaw si Mang Efren, hawak ang isang itak na may ukit sa kahabaan ng talim. Hindi ko hahayaan, sigaw niya sabay talon kay Rosing. Mabilis siyang sinabayan ni Berto, at nagsimula ang mabangis na labanan. Si Padre Elmo ay patuloy sa dasal, si Nico ay sumisigaw para humingi ng tulong, at ang buong baryo ay nababalot ng sigawan, halakhak ng mga nilalang ng dilim, at bulong ng mga sinaunang dasal. Habang patuloy ang labanan, unti-unting lumalabas mula sa balon ang katawan ni Imbulon. Hindi ito isang anyo ng tao, kundi isang nilalang nagawa sa anino, apoy, at galit. Ang kanyang boses ay parang libo-libong bulong, at ang kanyang mata ay tila salamin ng bawat kasalanan ng tao. Si Rosing, kahit sugatan na, ay nakatayo pa rin. Hindi ako ang tulay mo. Ako ang pintong magsasara sa iyo, bulong niya sabay hagis ng mutya ng kanyang ina sa balon. Pagsabog ng liwanag. Nagsimulang manginig ang balon, parang may nilalabanan sa loob. Ngunit bago pa ito ganap na maselyuhan, si Imbulon ay sumigaw, kahit anong gawin niyo, hindi niyo ako tuluyang mapipigil. Hanggat may pusong marupok, may daang mabubuksan. At sa huling sandali ng gabing iyon, biglang naputol ang lahat ng tunog. Ang katahimikan ay mas malakas pa sa sigaw. Wala na ang mga halakhak. Wala na ang inay ng mga pakpak ng nilalang. Wala na si Efren. Ngunit si Imbulon wala ring nakakakita kung tuluyan na nga ba siyang nawala, o kung may iniwang bahagi ng kanyang sarili sa isa sa mga puso ng mga naroroon. At dito natapos ang gabi.
Ngunit ang digmaan hindi pa. Abangan ang kasunod na bahagi. Ngunit habang unti-unting bumabalik sa normal ang paligid, may isang bagay na hindi napansin ng lahat, isang munting piraso ng anino ang kumapit sa lilim ng puno sa may gilid ng balon. Walang sinuman ang nakaramdam nito. Tila buhay na usok na dahan-dahang gumapang papunta sa direksyong tinatahak ng grupo. Si Rosing ay nakaupo sa lupa, pagod na pagod at tila nawala ng ulirat. Si Berto naman ay nakatayo sa likuran niya, hawak pa rin ang itak, habang si Nico ay yumakap sa kanyang tita, umuugong pa rin ang kanyang tenga sa tunog ng mga sigawan at dasal na kanina lang ay bumalot sa kanila. Parang tapos na pero bakit parang hindi pa rin ako mapalagay, bulong ni Nico. Si Padre Elmo ay dahan-dahang lumapit, hawak ang isang maliit na bote ng banal na langis. May naiwan, bulong niya. Hindi ko alam kung ano pero may naiwan. Lahat ay napatingin sa kanya. Hindi ko nararamdaman ang lubos na katahimikan. May bahagi ng dilim na hindi natin naipasok pabalik sa kailaliman. Kinabukasan, nagmistulang tahimik ang buong baryo. Walang ingay mula sa mga manok, walang huni ng ibon, at maging ang hangin ay tila naglalakad sa dulo ng pangamba. Habang pinupuntahan nila ang mga bahay upang tiyaking ligtas ang lahat, may kakaibang natuklasan si Nico sa gilid ng bahay nila, isang bagong ukit sa puno ng bayabas. Isa itong sinaunang simbolo, hindi niya alam ang kahulugan, pero naramdaman niyang may kaugnayan ito sa nilalang na nilabanan nila kagabi. Agad niya itong ipinakita kay Rosing. Hindi natin to nilikha, sabi ni Rosing habang pinagmamasdan ang ukit. Ito ay panibagong tanda. Isa itong babala. Pinagmasdan niya ang direksyon kung saan nakaturo ang ukit, at doon niya napansin ang kalsadang papuntang bundok. May bago ng pugad ang dilim. At may bago na ring katawan. Maya-maya pa'y may dumating na balita, isang batang babae mula sa kabilang baryo ang bigla na lang nawawala. Ayon sa mga saksi, huli siyang nakita sa gilid ng ilog, at may narinig silang tila tawag ng isang ina na matagal nang patay. Nang marinig ito ni Padre Elmo, nanlamig siya. Ang tinig na yan ginagamit ng mga aswang para hilahin ang kaluluwa ng inosente. Napatingin si Rosing sa kanya. Ngunit di ba't naitaboy na natin ang mga aswang, tanong ni Berto. Pero hindi lahat. At kung si Imbulon ay nakapag-iwan ng bahagi niya, maaaring isa sa atin ang naging kasangkapan. Bumigat ang hangin. Lahat ay napatingin sa isa't isa. Sino? Sino sa kanila ang maaaring naimpluwensyahan? Hindi nila alam, pero malinaw na kailangan nilang alamin bago pa muling may mawala o masaktan. Muli nilang binisita ang balon, ngunit imbes na lakas ng loob ang kanilang nadama, may malamig na paghaplos sa batok ni Nico. Napalingon siya, wala namang tao. Pero naramdaman niyang may sumusunod sa kanya. Kinagabihan, si Rosing ay nagkandila at inilatag ang sinaunang tela na minana niya. Tinawag niya ang espiritu ng kanyang ina upang humingi ng gabay. Sa kanyang panalangin, may isang boses na sumagot, mahinang bulong na galing sa hangin. Hindi pa tapos ang pagbubunyag. Ang dilim ay hindi lang naninirahan sa balon. May ugat ito sa lahi ng dugo. Hanapin ang pinagmulan. Hanapin ang matagal nang nakatago. Mula sa pananaw ni Nico, nagsimula siyang magkaroon ng mga panaginip. Hindi na ito simpleng bangungot, ito ay tila alaala. Nakikita niya ang isang batang lalaki, nakatali sa isang punong may itim na dahon. May mga taong nakapaligid, at isa-isa silang nagdarasal ng panawagan sa dilim. Sa gitna ng panaginip, biglang lumingon ang bata, at nakita niya ang sarili niya. Nang isinalaysay niya ito kay Rosing, tila tumigil ang oras. Hindi mo ito pinapanaginipan lang, Nico. Maaring may dugo kang hindi natin alam. Maaring ikaw ang ugnayan. Hindi makapagsalita si Nico. Nalalamig ang kanyang mga kamay. Ako ba ang sisidlan ni Imbulon?
No, sagot ni Rosing, mahigpit ang tinig. Hindi ikaw. Pero baka ikaw ang susi para mahanap kung sino. Mula rito, pinayuhan nila si Nico na huwag munang sumama sa mga lakad nila at manatili sa ilalim ng proteksyon ng simbahan. Ngunit hindi ito naging sapat. Kinagabihan, may nagtangkang pasukin ang kumbento. Isang nilalang na hindi na muling nakita mula noong lumang panahon, isang isigbin, ayon kay Berto, isang aswang na kayang magbalat kayo bilang anino ng tao at magnakaw ng kaluluwa. Sa kabutihang palad, napigilan ito ni Padre Elmo gamit ang sagradong bato na matagal na niyang iningatan. Ngunit isang bagay ang malinaw, may humahabol kay Nico, at may nagtatangkang gamitin siya bilang tulay para muling mabuhay si Imbulon. Sa bawat hakbang ng gabi, tila mas lumalalim ang ugnayan ni Nico sa kasaysayan ng kanilang baryo. Isang kasaysayan na binura sa papel pero nanatili sa dugo. Samantala, sa isang lihim na bahagi ng kagubatan, may isang babaeng nagsasagawa ng sariling ritual. Isa siyang mangkukulam na itinakwil ng kanyang lahi dahil sa kanyang pagsuway sa mga batas ng kadiliman. Ang kanyang pangalan ay Aluna. Sa bawat galaw ng kanyang kamay, pinipilit niyang buin ang larawan ng nilalang na nasa anino ngayon. Imbulon, hindi kita nilikha para sirain ang mundo. Nilikha kita para protektahan ito. Pero ngayon, ikaw ay naging sakim. Si Aluna ang tunay na lumikha ng anino. Matagal na siyang nanahimik, pero sa muling paglabas ng nilalang, napilitan siyang bumalik. Hindi na niya kayang manahimik pa. At sa kanyang ritual, nakita niya ang larawan ni Nico. Ikaw ang susi. Ikaw ang ugnayan. Isang luha ang tumulo sa mata niya. At ako ang ina. Sa revelasyong iyon, nabuo ang tunay na kabuuan ng kwento. Si Nico, ang batang walang kamalay-malay sa kanyang pinanggalingan, ay anak ng isang mangkukulam at ng isang albularyo na nagtatangkang ibalanse ang dalawang mundo. Ngunit kung siya nga ang tulay, ano ang kanyang magiging papel? Selyo ng liwanag o pintuan ng dilim? Habang papalapit ang susunod na buwan ng kabilugan, mas lalong humihigpit ang mga pangyayari. Hindi lang laban ng tao kontra aswang, kundi laban ng dugo kontra sa sarili nitong pinagmulan. Sa mga darating na gabi, lalong lulubha ang mga pangitain ni Nico. Lalong titindi ang sigalot sa baryo. At ang anino, unti-unti nang kumikilos. At sa kanyang pag-idlip, isang boses muli ang bumulong sa kanya, mas pamilyar, mas malapit. Anak, hindi ka na makakatakas. Dumating na ang panahon. Habang papalapit ang gabi ng kabilugan ng buwan, lalong bumigat ang pakiramdam sa buong baryo. Sa simula'y tila karaniwang katahimikan lamang, pero sa ilalim ng katahimikan ay may tensyon na humihigpit bawat oras. Si Nico, na ngayoy hawak na ang katotohanang siya ang tulay ng liwanag at dilim, ay halos hindi na makatulog. Patuloy siyang dinadalaw ng mga panaginip, mas malinaw, mas malakas, at mas totoo kaysa dati. Sa huling panaginip niya, nakita niya ang kanyang ina, si Aluna, nakatayo sa harap ng isang itim na apoy. Sa kanyang likod, si Imbulon, nakangiti. Panahon na, sabay sabing tinig na tila galing sa ilalim ng lupa. Sa simbahan, naghahanda sina Rosing, Berto, at Padre Elmo. Inilabas nila ang lahat ng sinaunang gamit, mga agimat, langis, sagradong bato, at tela ng proteksyon. Ngunit ngayon, hindi lang ito basta laban sa isang aswang. Ito ay pagharap sa isang sinaunang nilalang na may balak ipanganak muli sa katawan ng bata. Kung hindi natin mapigilan ang pagsasanib, maaaring mawala na sa balanse ang mundo. Hindi lang ang baryo ang apektado, pati na ang kaluluwa ng mga inosente, babala ni Padre Elmo. Sa gitna ng paghahanda, biglang dumating si Aluna. Hindi inaasahan ng lahat ang kanyang pagdating. Suot niya ang isang simpleng balabal, walang dalang gamit, ngunit sa kanyang mata ay may buo ng pasya. Ako ang ina ni Nico. At ako rin ang naglikha kay Imbulon, diretsong sabi niya. Halos lahat ay natigilan.
Gusto sana ni Rosing na kumprontahin siya, pero agad siyang tinapik ni Padre Elmo. Pakinggan natin siya. Ikinuwento ni Aluna ang buong katotohanan, kung paanong sa kanyang kabataan, ay tinuruan siya ng mga matandang mangkukulam ng sinaunang kaalaman, ngunit ginamit niya ito para sa kabutihan. Ninais niyang lumikha ng espiritong tagapagtanggol, ngunit sa proseso, naging sakim si Imbulon. Hinugot nito ang lakas mula sa takot, galit, at puot ng mga tao, hanggang sa naging hayop ito sa kadiliman. Pinutol ko ang ugnayan. Ipinaglihi ko si Nico sa isang albularyo upang mapanatili ang balanse. Pero ngayong malapit na ang kabilugan, babalik si Imbulon sa kanya kung hindi natin siya mapipigilan. Nagdesisyon ang grupo na gawin ang huling ritual sa gitna ng lumang gubat, kung saan unang nilikha si Imbulon. Dito, kailangang ipagsama ang dasal ng albularyo, panalangin ng pari, at ang ugnayang dugo ng mangkukulam. Habang papalapit ang oras, dumating si Nico, tahimik pero matatag. Kung ito ang kailangan para matapos na, handa na ako, sabi niya. Pagdating nila sa lugar, agad nilang sinimulan ang ritual. Pinalibutan nila si Nico ng sagradong abo, habang si Aluna ay pumwesto sa kanang bahagi, si Padre Elmo sa kaliwa, at si Rosing sa likod. Sa harapan, hawak ni Berto ang itak, handa kung sakaling maglabas ng puwersa si Imbulon. Habang binibigkas nila ang mga dasal, nagsimulang umalon ang lupa. Ang hangin ay naging mas matalim, at mula sa lilim ng mga puno ay nagsimulang lumitaw ang mga anyo ng mga nilalang na minsang pinatay nila, mga aswang na tila bumabalik mula sa anino. Hindi ito mga buhay na katawan. Ito ay anino ng takot natin, sigaw ni Rosing. Pero habang papalapit ang mga ito, nagsimulang kumislot ang katawan ni Nico. Umangat ang kanyang mga mata, at mula sa kanyang bibig ay lumabas ang tinig ni Imbulon. Sa wakas ako'y muling isinilang. Tumigil ang ritual. Lahat ay napatigil sa pagkabigla. Ngunit hindi nagpatalo si Aluna. Lumapit siya kay Nico at pinatong ang dalawang kamay sa kanyang dibdib. Ikaw ay anak ko. Hindi ikaw si Imbulon. Kailangan mong labanan ito. Ngunit tila wala na sa kanyang ulirat si Nico. Nagsimulang umikot ang hangin, bumuka ang lupa, at mula sa ilalim ay lumabas ang tunay na anyo ni Imbulon, isang nilalang na balot ng anino, may mata sa buong katawan, at tinig na naglalaman ng libo-libong bulong. Habang nagkakagulo, tumakbo si Berto at sinubukang sugurin ang nilalang gamit ang itak. Ngunit bago pa siya makalapit, natamaan siya ng aninong tumalsik mula sa katawan ni Imbulon. Tumalsik siya sa lupa, hindi na nakagalaw. Si Rosing naman ay agad tumulong sa kanya, habang si Padre Elmo ay inilabas ang huling sagradong bato, ang bato ng liwanag na itinatago sa simbahan ng mahigit 100 taon. Sa ngalan ng lahat ng inusig, sinaktan, at pinagsamantalahan ng dilim, tapusin nawa ang kadilimang ito, bulong ni Padre Elmo, habang iniangat ang bato. Ngunit biglang dumilat si Nico, at sa kanyang matay muling bumalik ang liwanag. Hindi ako ikaw, sigaw niya. At sa isang malakas na pagpigil, nilabanan niya ang puwersang bumabalot sa kanyang katawan. Nagliyab ang paligid. Ang bato ay nagsimulang umilaw ng mas maliwanag kaysa dati. At sa sandaling iyon, tinutok ni Padre Elmo ang liwanag patungo kay Imbulon. Sa isang pagsabog ng puting liwanag, ang nilalang ay sumigaw ng malakas, isang sigaw na tila yumanig sa buong kagubatan, bago ito tuluyang naglaho, kasama ang mga anino. Tahimik. Wala nang ihip ng hangin. Lahat ay nakatulala, hinal na hinal, habang si Nico ay dahan-dahang bumagsak sa lupa, ngunit buhay. Agad siyang nilapitan ni Aluna, niyakap at hinalikan sa noo. Tapos na, bulong niya. Hindi mo siya pinayagan. Habang sila'y bumabalik sa baryo, inakala ng lahat na tuluyan ng nagwagi ang liwanag. Ngunit sa huling gabi bago sila makabalik, habang tulog ang lahat sa isang maliit na kubo, muling nagising si Nico. Sa kanyang panaginip, isang bata ang humarap sa kanya,
ang parehong batang lalaki na lagi niyang nakikita. Ngunit sa halip na bigyan siya ng babala, ngumiti ito. Hindi mo pa ako lubos na kilala. Tumalikod ito at naglakad papalayo, iniwang nakatayo si Nico sa gitna ng kadiliman. Nang gumising siya, may naiwan sa kanyang palad, isang maliit na piraso ng itim na bato. At sa kanyang dibdib, muling bumalik ang pakiramdam na may nanonood. Habang lumiliwanag ang unang sinag ng araw sa lumang baryo, dahan-dahang nagkakabuhay ang paligid. Tumigil na ang malamig na hangin, ang mga ibon ay muling nagkakantahan, at ang pakiramdam ng bigat na bumabalot sa bawat tahanan ay tila nawala na. Sa gitna ng kagubatan, naglalakad sina Aluna, Nico, Rosing, Berto, at Padre Elmo pabalik sa baryo, pagod, sugatan, ngunit buo. Tahimik si Nico habang bitbit ang maliit na batong itim na nakuha niya sa kanyang panaginip. Sa kabila ng pagkatalo ni Imbulon, ramdam pa rin niya ang isang bahagi ng anino na naiwan sa kanyang puso. Ngunit ngayong alam na niya kung paano ito labanan, hindi na siya natatakot. Hindi ko alam kung bakit ibinigay sa akin to, bulong niya habang hawak ang bato, pero siguro hindi pa tapos ang lahat. Baka may dapat pa akong matutunan. Pagbalik nila sa baryo, sinalubong sila ng mga tao. May halong takot at paghanga ang mga mukha ng bawat isa. Matagal na nilang nararamdaman ang presensya ng kasamaan, pero ngayon lang nila nakita ang tunay na anyo nito. Tumango si Rosing sa mga kababaryo. Tapos na ang pinakamasamang gabi. Pero sana magsilbi itong paalala na may mga bagay sa mundo na hindi basta-basta nauunawaan at hindi rin dapat baliwalain. Si Berto, bagamat may sugat, ay ngumiti habang tinutulungan ng ilang kabataan. Ang tapang ay hindi laging galing sa lakas. Minsan, galing yan sa pagpiling tumayo kahit takot ka na. Ilang araw ang lumipas at dahan-dahang bumalik ang normal na pamumuhay sa baryo. Ang mga hayop na dating biglang nawawala ay muling nakikitang malusog. Ang mga pananim ay muling naging mabunga at ang mga tao ay nagsimulang magsimba at magdasal ng mas taimtim. Maging ang mga kabataang dating takot sa gabi ay natutong manalangin bago matulog at muling pinaniniwalaan ang kwento ng mga albularyo at mangkukulam, hindi bilang takot, kundi bilang babala. Sa bahay ni Aluna, si Nico ay madalas pa ring nauupo sa ilalim ng puno ng mangga kung saan siya madalas mangarap. Bitbit pa rin niya ang itim na bato. Ngunit ngayon, ginagamit niya ito bilang paalala na sa bawat dilim, may liwanag na pwedeng magtulak sa atin para lumaban. Hindi mo kailangang takasan ang dilim, anak, sabi ni Aluna habang sinisilaban ang ilang tuyong dahon para sa bagong ritual. Minsan, kailangan mo lang itong tanggapin para malaman kung gaano kalakas ang liwanag sa loob mo. Nagpasya si Padre Elmo na magtayo ng isang maliit na silid sa likod ng simbahan, kung saan ilalagay ang lahat ng sagradong gamit, mga agimat, langis, at bato ng liwanag, para turuan ang mga kabataan ng bagong henerasyon. Hindi na ito para lang sa pananakot. Ito ay para sa edukasyon. Kaalaman ang unang hakbang sa paglaban sa dilim, paliwanag niya. Si Rosing, sa kabila ng kanyang edad, ay nagdesisyong magturo muli. Gumawa siya ng maliit na klase para sa mga kabataan tungkol sa mga alamat, dasal ng proteksyon, at kung paano makilala ang mabuti at masamang enerhiya. Hindi porket may kapangyarihan, masama na. At hindi rin lahat ng walang alam ay inosente, anya sa kanyang unang klase. Ngunit ang pinakamatinding pagbabago ay nangyari kay Nico. Habang tumatagal, natutunan niyang gamitin ang kakaibang koneksyon niya sa espiritual na mundo upang tulungan ang mga taong may karamdaman, pinapaginipan ng masasamang panaginip, o may nararamdamang kakaiba sa kanilang paligid. Hindi siya naging ganap na albularyo, ni mangkukulam, kundi isang gabay. Isang nilalang sa pagitan ng dalawang mundo, may kapangyarihang hindi niya hiningi, pero pinili niyang gamitin sa tama. Isang gabi, habang nagpapahinga si Nico sa ilalim ng langit, muli siyang napanaginipan ang batang lalaki sa kanyang panaginip.
Ngunit ngayon, ang bata ay nakaupo sa tabi niya, tahimik at nakangiti. Salamat, wika ng bata. Dahil sa iyo, hindi na ako natatakot. Napatingin si Nico sa langit. Walang buwan, pero maliwanag ang gabi. Tila ba ang mundo ay pansamantalang tumigil para magpahinga? Sa huli, hindi lang laban ng liwanag at dilim ang nangyari sa baryo. Ito ay laban ng takot at pananampalataya, ng kasalanan at kapatawaran, ng lumang paniniwala at bagong kaalaman. At kahit pa may mga aninong hindi na bumalik, naiwan ang aral na ang kabutihan ay hindi palaging makikita sa anyo ng liwanag. Minsan, nasa katahimikan nito, sa panalangin ng isang ina, sa sakripisyo ng isang anak, at sa tapang ng isang komunidad na piniling magkaisa sa kabila ng takot. Sa dulo ng lahat, ang aswang ay hindi lang halimaw na nangangain sa gabi. Minsan, ito ay ang takot na hindi natin hinaharap, ang galit na hindi natin pinapatawad, at ang kasalanang ayaw nating aminin. Pero kapag piniling harapin ito, kahit gaano kadilim, palaging may pag-asa. At sa baryong minsang binalot ng kadiliman, muling nagningning ang liwanag. Hindi dahil wala na ang panganib, kundi dahil handa na silang lumaban bilang isa.